Alright, good morning. Ito, gagamitin natin tong motor natin na RS125 Fi. Ginawa nating motard. At ito yung gulong natin, Corsa tire na 120 80 by 17. Malaki yan. Tapos ang size ng rim ko ay 2.5. At dito naman sa sprocket 428 15 front teeth, at saka sa rear ay 42. At dito naman sa harap, Corsa tire din yan, at 2.5 din yung rim. Tapos ang size na itong front tire ay 80 90 by 17 Corsa tire. At dito may ano tayo dito, problema, langis lumalabas dito sa gilid. At ito, pinalitan natin ng ganyan, tsaka natin papalitan ng bago yan. At dito naman, ito pang NMAX to na motor sa Yamaha. Ito rear brake, ito yung hose nya papunta sa caliper, at saka pang NMAX din yan. Ito yung fat bar na tinatawag na malaki dito, tapos malapad. At nilagyan ko din ng handlebar riser para mas mataas. Yan, stock pa rin yung natin, rear shock. Tsura ito, binili ko sa Shopee yata, 400 plus. Lagayan natin ng plate, laki ng gulong natin sa likod. Motard setup. So ito palang RS125 Fi natin ay matagal ko nang binild ng Victar concept. Pang ano lang to, pang daily. Mula nung 2020 meron nag-alok sa akin ng rim, front and rear, tapos meron ng gulong, binebenta sa akin ng 7k. At sabi na sa akin nagastos na daw ay 13k para sa rim alignment, sa rim at saka gulong, 13k daw. At binebenta dati sa akin ng 7k doon, taga Pasay yun eh. Sabi ko sa kanya, gusto ko yung rim na yan kasi pang Victar concept talaga yung gusto ko eh. Tapos sabi ko, kaso 5,000 lang yung pera ko. Sabi niya sa akin, sige, kunin mo na lang kesa matambak. Ayun, nakuha natin at pinakabit doon sa tropa natin na nagkakabit na itong ginawa lang, may konting modification. Tapos doon sa caliper din natin, kasi this type yun eh. Itong stock ng RS drum brake, ginawa niya minodify. Tapos ang ginamit ko na rear brake ay pang Rider 150. Tapos ako na nagkabit ng hose na pang ito. Bumili ako ng front rear brake master, tawag dito sa preno sa harap, para dito na sa harap yung preno. Tapos performance naman, ang sprocket natin ay 1442, kaso masyadong ma-vibrate, wala siyang dulo, sa arangkada lang malakas. Medyo hirap yung makina natin na parang galit na galit ma-vibrate So ginawa ko, pinalitan ko ng 15 teeth yung sa harap, at saka maintain yung 42 sa likod, at medyo nabawasan yung vibration nya. At dito sa gulong natin, malalaki, mabibigat compare dito sa stock nya dati, talagang mabigat. So kaya ganun yung sprocket, para ma-maintain niya yung hila pagka arangkada. Pero napansin ko, kahit malaki yung sprocket ko, medyo ramdam mo pa rin na medyo hirap sa arangkada, kasi napakabigat yung Corsa tire. Unlike sa ibang gulong, kasi dito sa Corsa tire siya, oversize masyado. Tapos 125 tong motor natin,
ramdam ko yung medyo hirap siya. Pero pag ganito namang pang daily, pang duty lang, eh okay lang yun, kasi hindi ka naman magta-top speed eh. Mabagal lang talaga ang arangkada niya. At ang pinaka top speed ko base sa GPS ng cellphone, abot lang siya ng 85. So okay yun sa category na itong 125cc na big tire concept. Yun na naman natin ginagamit sa pang karera. Ang nagustuhan ko lang dito ay yung forma nya. Pag tinabi mo sa ibang RS125, iba yung itsura nya. Maskulado to. Kaya minsan dito sa kalsada, medyo papansin siya, kasi minsan may tatabi sa akin na sabi niya, ano ba yung motor mo? Sabi ko, Honda RS125, modify lang ng big tire concept, pang motard. May natutuwa. Minsan pinagkakamalang CRF. Ganda dito, puro kawayan. Dito naman sa gas consumption nya, total ko ang pumapatak 46 per 1 liter. Medyo matakaw siya kasi mabigat nga, kailangan mo mag throttle. Yun siguro yung isang dahilan na mataas yung gas consumption natin, dahil sa bigat ng gulong natin at saka rim. Malaking bagay talaga yung mabigat na gulong pagdating sa gas consumption. Pagandahan, stable to sa kalsada, safe. Yun naman yung gusto natin, yung safe. Mas stable yung takbo nya, mas comfortable ka kasi malalapad yung gulong. Balak ko palitan dito sa harap ng inverted fork. Lagyan ko ng inverted na gold para mas pansinin pa. Traffic dito sa daanan natin papuntang Pasay. Papalitan natin ang inverted fork na 800mm ang taas. Pumapatak na 31 inches yung taas ng ating motor. Kaya natin binibuild to kasi ito yung magiging alternate na adventure bike natin pagka bitin tayo sa budget. Yung isa kasi medyo pag malayo yung pupuntahan mo mas kailangan mo ng mas malaking budget. Ito, gas nya ang tipid Dito naman sa gulong, kaya napili ko ay Corsair Dual Sport dahil sa mga terrain na dinadaanan natin, di natin maiwasan ng mga espaltadong kalsada, lalo na mga lubak. Ay maganda siya kasi dual sport, pwede sa mga ganitong sementado at pwede sa lubak-lubak. At makapit din tong Corsair kasi nung ginamit ko dun sa Bungabon, yun din kasi yung nakakabit sa big bike ko talagang sumasagad din, makapit kasi yung sentro nito ay medium compound. Ibig sabihin makapit din kasi medium tapos sa gilid nya ay soft compound, kaya kahit i-banking mo ay makapit yung gilid kasi soft compound yun. At napakagandang klaseng gulong to, recommended ko to sa mga nag-adventure. Kaya yung itong gulong na itong RS natin at saka dun sa CB400 ay puro Corsair na dual sport. Ang gandang klase din. Subok natin hindi pa ako nadudulas dun sa dito mula nung pinabit ko. Perfect to sa mga mahilig mag-adventure at long ride. Overall performance ng ating motor ay sakto pang daily use. Matipid, pogi, maskulado, reliable kasi Honda. Pakita ko lang. So ayan yung itsura nya. Yan.
Pag nakaharap naman, ganyan. Brusco, di ba? Ayan. Alright, thank you ulit sa panonood at sana mag-subscribe at mag-like kayo sa aking YouTube channel, Born to Rides. Meron din akong Facebook page na Born to Rides din. Doon ako nagpo-post ng mga pinupuntahan nating mga tourist spot. Ayun, thank you ulit.